At mga boss, kahapon nga naganap ang pagunita sa ika-70 taong anibersaryo ng Palo Leyte o Leyte Gulf Landing na pinangunahan mismo ni Pangulong Aquino. At dinaluhan ng mga iba't ibang ambassadors dito sa bansa. Yes, maraming officials na nakasama si Pinoy dyan, Carlen Audrino. Siyempre, nandyan yung US Ambassador na si Goldberg. Gayun na rin ang Japanese Deputy Chief of Mission si Tetsuro Amano. Gayun na rin ang mga officials ng embassies ng Australia, ng New Zealand, ng Great Britain at ng Canada. So talagang marami nakiisa. Siyempre, 70th Sobrang tagal na rin na after ng makasaysayan na pagbalik nila sa Pilipinas. Bali, October 20 nangyari yun, 1944, kung saan ngang itong si Douglas MacArthur, General Douglas MacArthur, kasama ang 700 mga warships at almost libo-libong mga sundalo ay nagbalik dito sa Pilipinas at naging hudyat ng paglayan ng Pilipinas sa pananakop ng bansang Hapon. Oo, siyempre marami nagtatanong kung bakit merong Australia na meron silang representative. Kung matatandaan, ito po yung kamikaze kung saan po yung mga Hapon naglanding yung kanilang eroplano sa isang Australian warship. Tama ba ako, Audrey? Ito'y kauna-unahang insidente ng kamikaze sa kasaysayan na isang Japanese pilot sinadya niya pabagsakin yung eroplano sa Australian warship kung saan ikinasawi ito ng 30 Australians. Kaya naggawa rin sila ng parang shrine doon para maalala yung mga nagpakabayaning Australiano. Very significant dito sa history natin kasi syempre, nung bumalik sila General MacArthur dito, muling nanumbalik yung Philippine government, which is the Commonwealth during that time. At siguro maganda lang din na i-note natin na very interesting na yesterday, 3 weeks before to, ng anniversary ng Yolanda. Oo, tama. Kung saan World War II kasi before, no, 70 years ago. Tapos ngayon naman, nung Yolanda, sinasabi nga na dito nakita yung magkaaway ng World War II na nagtutulungan yung Amerika at Japan. Bukod dyan, sinabi rin ng Pangulo kahapon sa kanyang talumpati doon na ang usapin tungkol sa VFA or Visiting Forces Agreement na hindi naman dapat i-junk or ibasura dahil sa isang isolated case na nangyari nga doon sa may Olongapo City kung saan isang suspect ay isang US Marine. Ayan, oo, syempre. Meron ba kayong dadagdag? Well, yun yung at least, di ba, talaga nakita natin kahapon na talagang mahalaga to sa kasaysayan natin. Pero syempre, mula dito sa ating Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin yung pagpapahalaga natin sa ating kasaysayan. Kaya naman, in 3 weeks, gaya nga na nabagit ko kanina, yung first anniversary naman ng Yolanda, ang ating gugunitain. At syempre, sa Leyte nga rin naganap yan. Okay, so mula sa ating Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin ang ating live discussions ngayong Workday Tuesday. Syempre, sisimulan natin ang ating usapin hinggil sa karapatan ng mga LGBT. Siyempre, malaking issue to ngayon. Gayon na rin itong botika ng bayan at siyempre meron din tayong mga performers for the day. At siyempre mapapanood din po natin ang ETC at ang One Life. Siyempre, pwede tayong i-follow na ating mga boss sa Twitter. Type nyo lang dyan ang Good Morning Boss sa Facebook din. Like our page Good Morning Boss. Pwede nyo rin panoorin ang mga videos, mga VTRs ng Good Morning Boss sa PTV, sa YouTube. Gayon na rin live streaming all over the world, www.ptv.ph.